Magandang araw po. Tatalakayin natin ang buod ng aklat na Don't Sweat the Small Stuff ni Richard Carlson. Alamin ang mga simpleng paraan para maiwasan ang maliliit na bagay na masakop ang iyong buong buhay. Sa modernong mundo ngayon, nakikita natin ang ating sarili na tumatakbo sa paligid na nagbibigay diin tungkol sa mga tila, hindi mahalagang bagay. Kailan ka huling nagalit sa komento ng isang tao? Isang mahabang pila ang kailangan mong tumayo. Isang traffic jam. Isang post sa Facebook. Sa kabila ng aming abalang buhay, patuloy kaming pinagpapawisan ang maliliit na bagay at nagdaragdag ng hindi kinakailangang stress. Ang stress na ito ay nagiging isang mabisyo na ikot habang nakikita natin ang ating sarili na nagagalit kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari sa atin o kapag ang mga tao ay hindi katulad natin. Masyado tayong nakatutok sa mga di kasakdalan ng ating sarili at ng iba na nakalimutan nating tumuon sa mahalagang aspeto ng buhay. Kaya't kung gusto mong magpabagal sa mabilis na mundong ito at humiwalay sa stress at galit, ang Don't Sweat the Small Stuff ay magtuturo sa iyo kung paano makahanap ng panloob na kapayapaan at masiyahan sa buhay sa kabila ng aming walang katapusang mga problema at stress. Habang nagbabasa ka, malalaman mo kung bakit mapanganib ang pagiging perpekto, kung bakit ang pagiging tama ay hindi palaging nangangahulugang pagiging masaya, at kung bakit mahalaga ang yoga para sa iyong mental at pisikal na kagalingan. Panimula. Pag-isipang muli ang mga sandali kung saan nakaharap ka sa masamang balita, isang mahirap na tao, o isang uri ng pagkabigo. Ano ang naging reaksyon mo? Maraming beses, tayo ay tumutugon sa hindi malusog na paraan. Pinupunasan namin ang mga bagay nang wala sa proporsyon, kumakapit kami ng mahigpit, o nakatuon kami sa mga negatibong aspeto. Ang mga reaksyong ito ay nagdudulot sa atin ng inis at madaling maabala. Kapag pinahintulutan natin ang mga negatibong emosyon na madaig tayo, nagsisimula tayong mawala sa paningin ang mas malaking larawan ng buhay. Ang mga damdaming ito ay nagsisimulang ubusin tayo at, pagkaraan ng ilang sandali, nagsisimula tayong maniwala na ang lahat ay talagang malaking bagay. Sa kabutihang palad, mayroong isang mas mahusay na paraan upang lapitan ang buhay at mahirap na mga sitwasyon. Maaari tayong pumili ng mas malambot, mas magandang landas na ginagawang mas madali at mas kasiyasya ang buhay. Natutunan ng may akda na si Richard Carlson ang aral na ito ilang taon na ang nakararaan nang may mangyari na nagtanim ng binhi ng aklat na ito, Don't Sweat the Small Stuff. Nagsimula ang kwento sa isang dayuhang publisher na humiling na makakuha si Carlson ng endorsement mula sa may akda na si Dior Weindier para sa isang dayuhang edisyon ng kanyang aklat, You Can Feel Good Again. Si Carlson ay inendorso ni Weindier noong nakaraan, kaya ipinadala niya ang kanyang kahilingan at pagkaraan ng 6 na buwan, wala siyang narinig. Ipinaalam lang ni Carlson sa publisher na hindi nila magagamit ang pangalan ni Dior para ipromote ang kanyang libro, Case Closed. Sa kasamaang palad, hindi ito ang kaso at ang publisher ay gumamit ng isang naunang quote mula kay Weindier at inilipat lamang ito sa bagong libro. Galit at nag-aalala tungkol sa mga implikasyon ng paggamit ng maling pag-endorso, mabilis na kumilos si Carlson. Hiniling niya na alisin ang mga libro sa mga istante at sumulat ng paghingi ng tawad kay Weindier na nagpapaliwanag sa sitwasyon at na sila ay kumikilos upang itama ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang linggo, nakatanggap si Carlson ng liham na nagsasabing, Richard, mayroong 2 mga patakaran para sa pamumuhay sa pagkakaisa. #1, huwag pawisan ang maliliit na bagay at #2, ang lahat ng ito ay maliliit na bagay. Hayaang tumayo ang quote. Mahal, Wayne. Iyon lang. Si Wayne ay tumugon ng may biyaya at kababaang loob, ipinakita niya kung paano sumunod sa agos ng buhay. Ngayon, layunin ni Carlson na turuan ang iba kung paano lapitan ang buhay sa mas pagtanggap na paraan. Nakikita mo, kapag hindi mo pinagpawisan ang maliliit na bagay, magsisimula kang tanggapin kung ano ang iniaalok ng buhay at bitawan ang mga problema sa halip na labanan ang mga ito. Magsisimulang umagos ang iyong buhay.
Gaya ng iminumungkahi ng panalangin ng katahimikan, baguhin ang mga bagay na maaaring baguhin, tanggapin ang mga hindi magagawa at magkaroon ng karunungan na malaman ang pagkakaiba. Chapter 1: Striving for Perfection is Harmful. Kadalasan ay hinahayaan natin ang ating mga sarili na makapagtrabaho tungkol sa maliliit na bagay, sa mga sitwasyong hindi malaking bagay. Kadalasan ay tumutuon tayo sa mga maliliit na problema at pinahihintulutan ang mga ito ng walang proporsyon. Halimbawa, isipin ang iyong pag-commute papunta sa trabaho. Nagagalit ka ba habang pinuputol ka ng estranghero sa trapiko? Bakit? Sa halip na pabayaan mo na lang, pinanghawakan mo ang pagharap na ito sa buong araw. Maaari mo ring paglaruan ang mga haka-haka na pagharap sa iyong isipan at ibahagi ang pangyayari sa ibang tao. Isipin sa halip na lumingon patungo sa pakikiramay para sa tao at alalahanin ang stress at sakit ng pagiging huli sa isang bagay na mahalaga. Kita mo, pinagpapawisan tayo sa maliliit na pangyayaring ganito araw-araw. Nagagalit tayo sa mga bagay tulad ng paghihintay sa pila, pakikinig sa hindi patas na pagpuna, at maging sa trapiko. Sa kasamaang palad, kapag pinawisan natin ang maliliit na bagay, nagsisimula tayong mawalan ng ugnayan sa kung gaano kaganda at kaakit-akit ang buhay. Ang kagandahan at mahika ay itinutulak pabalik ng higit pa kapag umaasa tayo sa pagiging perpekto. Ang pagiging perpekto ay nakabaon sa ating utak, habang sinusubukan nating ayusin ang ating buhay at maging ang pinakamahusay. Ang pagtutok na ito sa pagiging perpekto ay nagdudulot sa atin na bigyang diin ang tungkol sa mga di kasakdalan sa ating buhay, isang hindi organisadong aparador, ilang pounds na gusto nating mawala, isang gasgas sa ating sasakyan. Ang mas malala pa, nakatuon din tayo sa mga di kasakdalan ng iba, sa kanilang hitsura, pag-uugali o paraan ng kanilang pamumuhay. Gayunpaman, ang pagtutuon ng pansin sa mga di kasakdalan na ito ay mas humihila sa atin mula sa ating layunin na maging mabait at magiliw. Sa halip, kapag nalaman mong nagiging negatibo na ang iyong mga iniisip, malumanay na paalalahanan ang iyong sarili na ang buhay ay ayos lang sa paraang ito. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat magsikap na gawin ang iyong makakaya. Sa halip, natatanto lamang nito na habang maaaring may mas mahusay na paraan para gawin ang isang bagay, masisiyahan ka pa rin at pahalagahan kung ano na ang mga bagay. Sa katunayan, ang pagiging relaxed at malumanay ay hindi nangangahulugan na hindi ka maaaring maging isang superachiever. Nakikita mo, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy tayong nabubuhay na abala, mapagkumpetensyang buhay ay dahil nabubuhay tayo na parang isang higanting emergency ang buhay. Natatakot tayo na kung tayo ay magiging mapayapa at mapagmahal, ay biglang mawawala ang ating mga hangarin at maging walang pakialam at tamad. Pinatunayan ni Carlson na ang kabaligtaran ay totoo. Kapag tayo ay natatakot at nagngangalit, gumagamit tayo ng enerhiya na nakakaubos ng ating pagkamalikhain at pagganyak. Sa madaling salita, ang pamumuhay ng isang abala at nakakatakot na buhay ay literal na nagpapatigil sa iyo mula sa pag-abot sa iyong buong potensyal. Pinalibutan ni Carlson ang kanyang sarili ng mapayapang, mapagmahal na mga tao. Ang mga taong ito ay mga pinakamahusay na nagbebenta ng mga may akda, mapagmahal na magulang, eksperto sa computer, at punong ehekutibong opisyal. Ang bawat isa sa kanila ay natutupad sa kanilang ginagawa at patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga pangangailangan, kagustuhan, at kagustuhan. Kapag binitawan mo ang takot at ang pagnanais para sa pagiging perpekto, nagiging mas madali para sa iyo na tumutok sa pagkamit ng iyong mga layunin. Chapter 2: Find peace by being present in your thoughts. Kaya paano ka magsisimulang mamuhay ng mas mapayapa at mabait na buhay? Ang isang makapangyarihang pamamaraan ay upang malaman kung gaano kabilis ang iyong negatibong pag-iisip ay hindi makontrol. Kadalasan ay nahuhuli natin ang ating sarili sa isang negatibong pag-iisip at pagkatapos ay nahuhumaling tayo habang sinisimulan nating isipin ang mga detalye ng kung ano man ang nakagagalit sa atin.
Sa lalong madaling panahon, nagsisimula kaming lumala at nagiging mas nabalisa kaysa dati. Halimbawa, sabihin nating nagising ka sa kalagitnaan ng gabi at naalala ang isang tawag sa telepono na kailangan mong gawin sa susunod na araw. Pagkatapos, sa halip na bumalik sa pagtulog, sisimulan mong isipin ang lahat ng iba pang mga bagay na kailangang gawin sa araw na iyon. Marahil ay nagsisimula ka pa ring makipag-usap sa iyong boss na mas lalong ikinagalit mo. Mas masahol pa, nagsisimula kang maawa sa iyong sarili habang iniisip mo kung gaano ka kabisi at kung gaano karaming trabaho ang kailangan mong gawin. Ang mga pag-atake sa pag-iisip na ito ay maaaring magpatuloy ng maraming oras, kahit buong gabi para sa ilang mga tao. Sa pagtatapos ng araw, imposibleng makaramdam ng kapayapaan kapag ang iyong ulo ay puno ng mga alalahanin at stress na ito. Kaya ano ang dapat mong gawin? Tandaan kung ano ang nangyayari sa iyong ulo bago sila magkaroon ng pagkakataong umikot. Kaya't kung nalaman mong nagising ka sa kalagitnaan ng gabi na iniisip ang tungkol sa mahalagang tawag sa telepono na kailangan mong gawin, sabihin lang sa iyong sarili, "Wow, ayan na naman," at sinasadyang ihinto ang iyong pag-iisip bago ito magkaroon ng pagkakataon para patuloy na humalakha. Maging mapagpasalamat sa pag-alala sa mahalagang tawag sa telepono. Isulat ito sa isang piraso ng papel at matulog muli. Kung nakikita mong madalas itong nangyayari, magtabi ng panulat at papel sa tabi ng kama para sa mga sandaling ito. Sa kasamaang palad, marami sa atin ang namumuhay ng abala. Ang aming mga iniisip ay patuloy na tumatakbo sa aming mga ulo, na pinupuno kami ng mga paalala ng kung ano ang kailangan naming gawin at kung kailan namin kailangang tapusin ang mga ito. Nagpupuyat tayo, gumising ng maaga, at iniiwasan ang kasiyahan para magawa natin ang lahat. Ang mas malala pa, ipinagpaliban natin ang mga taong pinakamamahal sa atin. Gumagawa kami ng isang cycle ng pag-iisip na kapag natapos na namin ang lahat sa aming listahan ng dapat gawin, magiging kalmado at nakaka-relax na kami. Magkakaroon tayo ng oras para makasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang katotohanan ay hindi ito mangyayari. Sinusuri namin ang mga item habang sabay-sabay na pinapalitan ang mga ito ng higit pa. Walang mas mahalaga kaysa sa iyo at sa kaligayahan at panloob na kapayapaan ng iyong mahal sa buhay. Panahon na upang ihinto ang pagkahumaling sa paggawa ng lahat at simulan ang pagpapaalala sa ating sarili na ang lahat ay maaaring maghintay. Sa katunayan, ang layunin ng buhay ay hindi lamang gawin ang lahat, tama ba? Ito ay upang tamasahin ang bawat hakbang sa daan at mamuhay ng isang buhay na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Tandaan mo, kapag namatay ka, may unfinished business pa na asikasuhin. At alam mo ba? May ibang gagawa nito para sa iyo. Huwag mong sayangin ang anumang mas mahalagang sandali ng iyong buhay sa pagsisisi sa hindi maiiwasan. Chapter 3: Avoid interrupting others and learn to listen. Isipin ang mga pag-uusap na mayroon ka sa mga kasamahan, empleyado, at maging sa mga kaibigan at pamilya. Tahimik ka lang ba kapag may kausap? O sinusubukan mong tapusin ang kanilang mga pangungusap at magmadali upang makumpleto ang kanilang iniisip? Kapag naabala natin ang ibang tao o natapos ang kanilang mga pangungusap, nabubuo tayo ng isang mapanirang ugali na nag-aalis ng paggalang na ibinibigay at natatanggap mo mula sa iba. Hindi lamang iyon, ngunit nangangailangan ng isang hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya, upang subukan at maging sa dalawang ulo ng sabay-sabay. Kung iisipin mo, kapag nagmamadali ka sa isang tao o natapos mo ang kanilang pangungusap, kailangan mong subaybayan ang iyong mga iniisip at ang mga iniisip ng taong iyong ginagambala. Ang ugali na ito ay nagdudulot sa iyo na pareho na mapabilis ang iyong pagsasalita at pag-iisip, na nagiging sanhi ng pareho kayong inis at inis. Sa halip, bitawan ang iyong ego, maging matyaga, at tunay na makinig sa sinasabi ng ibang tao. Bagamat ito ay maaaring mahirap minsan, makikita mo na ang mga pakikipag-ugnayan na mayroon ka sa iba ay lubos na gaganda. Kung hindi ka sigurado kung saan magsisimula, paalalahanan ang iyong sarili bago magsimula ang pag-uusap na maging mapagpasensya at maghintay.
Sabihin sa iyong sarili na payagan ang ibang tao na tapusin ang pagsasalita bago ka kumuha ng iyong turn. Kapag nangyari ito, ang mga taong nakikipag-usap sa iyo ay mas maluwag, maririnig, at makikinig. Makikita mo ang iyong sarili na mas nakaka-relax, ang iyong tibok ng puso at mga pulso ay bumagal, at maaari ka pang magsimulang mag-enjoy sa mga pag-uusap sa halip na magmadali sa mga ito. Kung gusto mong makaranas ng mas matinding pagpapatahimik na epekto, dapat mong subukang idirekta ang atensyon mula sa iyo at hayaan ang iba na makaranas ng kaluwalhatian. Kita mo, likas sa tao ang gustong makaramdam ng espesyal. Ang aming ego-centered na bahagi ay gustong sabihin, tingnan mo ako. Espesyal ako. Mas kawili-wili ang kwento ko kaysa sa iyo. Gusto naming maramdaman na nakikita, naririnig, at iginagalang kahit na ito ay kapinsalaan ng ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit kapag nakikipag-usap tayo sa iba, malamang na ilihis natin ang usapan pabalik sa ating sarili. Halimbawa, sa susunod na may magkwento sa iyo o magbahagi ng tagumpay sa iyo, pansinin ang hilig mong magsabi ng isang bagay tungkol sa iyong sarili bilang tugon. Kaya't habang mahirap alisin ang ugali na ito, sa susunod na may magbahagi ng kwento o tagumpay, subukang sabihin ang isang bagay tulad ng, napakaganda nito o pakisabi pa sa akin, at iwanan na lang iyon. Kapag isinagawa mo ang ugali na ito, ang taong kausap mo ay mas mag-i-enjoy sa pag-uusap, mas maluwag ang pakiramdam niya, at mas magiging interesante siya. Ikaw rin ay magiging mas nakaka-relax dahil hindi ka nababalisa sa paghihintay sa iyong pagkakataon na magsalita. Siyempre, maraming pagkakataon na ang pagbabahagi ng katulad na kwento o pagkakaroon ng palitan ng karanasan ay angkop. Sa mga panahong ito, tumuon sa pagbabahagi ng kaluwalhatian sa halip na subukang kunin ito. Kapag isinuko mo ang iyong pangangailangan na ipagmalaki ang kaluwalhatian, ang atensyon na kailangan mo noon mula sa ibang tao ay napalitan ng isang tahimik na panloob na pagtitiwala na nagmula sa pagpapaalam sa iba na magkaroon nito. Chapter 4. Let go of being right. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng pakikinig sa iba, oras na para hayaan ang iba na maging tama sa halos lahat ng oras. Isipin ang mga oras kung saan kailangan mong patunayan na ikaw ay tama, madalas mong isakripisyo ang iyong kaligayahan sa mga sitwasyong ito. Kapag ipinagtatanggol natin ang ating mga posisyon, gumagamit tayo ng napakalaking lakas at kalaunan ay inilalayo natin ang mga tao sa ating buhay. Nakikita mo, habang ipinagtatanggol mo ang iyong posisyon, hinihikayat mo ang iba na maging defensive bilang kapalit. Ang masamang ikot na ito ay humahantong lamang sa galit at sama ng loob dahil hindi matagumpay na binago ng alinmang partido ang opinyon ng isa. Ibig kong sabihin, may naitama ka na ba at sumagot ng, maraming salamat sa pagpapakita sa akin na mali ako at tama ka. Sa kabilang banda, may naitama na ba sa iyo bilang kapalit? Malamang hindi. Ang totoo, walang gustong itama, kinasusuklaman namin ito. Sa halip, nais nating igalang at maunawaan ng iba ang ating mga posisyon. Ang pakikinig at pakikinig ay isa sa ating pinakadakilang hangarin, at ang mga natututong makinig ay ang mga taong pinakamamahal at iginagalang. Samantala, ang mga patuloy na nagwawasto sa iba ang kadalasang pinakanaiinis. Maaaring may mga pagkakataon kung kailan kailangan ang pagwawasto, halimbawa, maaari kang makarinig ng isang racist na komento at pakiramdam na kailangan mong sabihin ang iyong isip. Sa kasong ito, mahalagang magsalita. Kadalasan, gayunpaman, ang kailangan nating itama ay nagmumula sa ating kaakuhan at ang makasariling pangangailangan ay tama. Kaya paano mo patahimikin ang iyong ego at hahayaan ang iba na maging tama? Iminumungkahi ni Carlson na magsanay sa pamamagitan ng pagpayag sa iba ng kagalakan ng pagiging tama, pagbibigay sa kanila ng kaluwalhatian at pagtigil sa iyong mga pagwawasto. Kahit na mahirap ito, sulit ang pagsasanay at pagsisikap. Halimbawa, kapag sinabi ng isang tao, nararamdaman ko talagang mahalaga na. Sa halip na agad na kontrahin siya sa pamamagitan ng pagtugon, hindi mas mahalaga na. Hayaan mo lang ito at hayaan ang kanilang opinyon o komento na tumayo.
Kapag nagsimula kang umatras at hinayaan ang iba na maging tama, ang mga tao sa iyong buhay ay magiging hindi gaanong nagtatanggol. Bukod pa rito, magsisimula silang magpahalaga sa iyo ng higit at magsisimula kang makaramdam ng kagalakan sa iyong sarili habang nasasaksihan mo ang kaligayahan ng iba sa iyong paligid. Siyempre, ang pagpayag sa iba na maging tama ay hindi nangangahulugan na kailangan mong isakripisyo ang iyong pinakamalalim na pilosopikal na mga katotohanan o pinakapusong mga opinyon, ngunit simula ngayon, hayaan ang iba na maging tama sa halos lahat ng oras. Chapter 5: Practice Kindness. Kapag naglalakbay sa San Francisco Bay Area, malamang na matamaan mo ang isa sa 5 toll bridge kung saan kailangan mong magbayad ng bayad para tumawid. Noong nakaraan, ilang mga tao ang nagsimulang magbayad para sa mga toll ng mga sasakyan sa likuran nila. Pupunta ang mga driver na iyon sa toll booth para bayaran ang bayad, para lang malaman na binayaran sila ng sasakyan sa harap nila. Maaari mong isipin ang epekto ng maliit na regalo na ito sa driver ng kotse na iyon. Marahil ay hinimok sila nito na gumawa ng isang bagay bilang kapalit sa araw na iyon o pinabuti lamang ang kanilang kalooban sa natitirang bahagi ng araw. Ito ay isang halimbawa ng isang random na pagkilos ng kabaitan, isang kusang regalo na dapat nating simulan na gawin ng hindi umaasa ng anumang kapalit. Ang iyong random na pagkilos ng kabaitan ay maaaring maging anuman, basta't ito ay nagmumula sa puso. Marahil ay pinili mong kunin ang mga basura sa kapitbahayan, gumawa ng hindi kilalang kontribusyon sa isang kawanggawa, magpadala ng pera sa isang taong nangangailangan, mag-ipon ng inabandonang hayop, o magboluntaryong pakainin ang nagugutom sa isang lokal na silungan. Ano man ang iyong gawa ng kabaitan, ang punto ay ang magsaya. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang iyong ginagastos, basta't maganda ang pakiramdam mo sa paggawa nito. Habang nagsasanay ka ng kabaitan, sinisimulan mong punuin ang iyong sarili ng mga positibong damdamin at patuloy na mga paalala sa mahalagang aspeto ng buhay. Ang pagsasagawa ng kabaitan ay nangangahulugan ng higit pa sa mga random na regalo at mga gawa ng paglilingkod. Maaari kang magpatuloy sa pagiging mabait sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagpapatawad. Halimbawa, nakarinig ka na ba ng isang tao na nagsabing, "Huwag mong isipin si John, hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa." Kung gayon, nangangahulugan ito na nakakita ka ng isang tao na tumingin sa kabila ng pag-uugali. Ang pagtingin sa kabila ng pag-uugali ay nangangahulugan ng pagpapatawad sa mga tao para sa kanilang mga aksyon. Isang bagay na ginagawa natin araw-araw kung mayroon tayong sariling mga anak, tama ba? Patuloy naming minamahal ang aming mga anak, kahit gaano nila kami ikinagalit noong araw na iyon. Ang pag-ibig ay hindi puro pag-uugali, kung ito ay, pagkatapos ay marahil walang makakaranas ng pag-ibig bilang isang teenager. Siguro dapat nating gawin ang parehong pagpapatawad at kabaitan sa mga estranghero. Paano kung makikita natin ang hindi pagsang-ayon ng iba na katulad ng ugali ng ating mga teenager? Ang mundo ay maaaring maging isang mas mapagmahal na lugar. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na dapat mong baliwalain ang negatibong pag-uugali at magpanggap na ang lahat ay palaging mahusay at kahanga-hanga. Walang dahilan para sa ilang negatibong pag-uugali at dapat talaga tayong magsalita para ipagtanggol ang mga isyong kinahihiligan natin. Sa halip, ang pagsasagawa ng pagpapatawad ay nangangahulugan ng paglalagay ng iyong sarili sa posisyon ng iba at pagbabago ng iyong pananaw upang bigyan ang iba ng benepisyo ng pagdududa. Halimbawa, kapag ang postal clerk ay mabagal na gumagalaw, maaari mong maunawaan na siya ay may masamang araw o marahil ang lahat ng kanyang mga araw ay masama. Kapag sinaktan ka ng isang taong malapit sa iyo, subukang unawain na ang gusto lang ng iyong minamahal ay mahalin ka at maramdamang mahal ka. Kaya tumingin sa kabila ng mga nakahiwalay na insidente, lampasan ang pag-uugali at magsisimula kang makaramdam ng higit na kapayapaan sa iyong mga relasyon sa iba at sa iyong sarili. Chapter 6: Practice Meditation and Yoga to Find Inner Peace. Minsan ay sinabi ni Pascal, lahat ng problema ng sangkatauhan ay nagmumula sa kawalan ng kakayahan ng tao na maupo ng tahimik sa isang silid na nag-iisa. Bagamat ito ay maaaring medyo sukdulan,
Ang iyong paghahanap para sa panloob na kapayapaan ay tiyak na nagsisimula sa isang tahimik na pag-iisip. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong simulan ang pagsasanay sa Budismo. Maaari mong simulan ang pagpapatahimik ng iyong isip sa maraming mga diskarte, kabilang ang pagmuni-muni, malalim na paghinga, pagmumuni-muni, visualization, at syempre, pagmumuni-muni. Kahit na sa iyong abalang buhay, maaari kang kumuha ng kahit 5 hanggang 10 minuto sa isang araw upang sanayin ang iyong isip na maging tahimik at tahimik. Ang katahimikan na ito ay maaaring isalin sa iyong pang-araw-araw na buhay na ginagawang hindi ka gaanong reaktibo at magagalitin. Ang pagmumuni-muni ay maaaring makatulong sa pagbibigay sa iyo ng isang mas malaking pananaw upang makita ang mga stress sa iyong buhay bilang maliliit na bagay, hindi mga emergency. Kung nais mong simulan ang pagsasanay sa pagmumuni-muni, magsimula sa pamamagitan ng paghahanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kang mag-isa. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ituon ang iyong pansin sa iyong paghinga, habang humihinga ka ng malalim at palabas. Habang pumapasok ang iyong mga iniisip sa iyong isipan, hayaan ang mga ito at ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Gawin ito ng paulit-ulit, at malapit mong sanayin ang iyong sarili na itulak ang lahat ng mga kaisipang sumusubok na pumasok sa iyong isipan. Ang iyong pagsasanay sa pagmumuni-muni ay hindi magiging perpekto sa simula, ngunit magiging mas mahusay ka sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, bihira para sa isang baguhan na ituon ang kanilang atensyon ng higit sa ilang segundo. Ang lansihin ay maging pare-pareho. Kung nahihirapan ka sa una, huwag mawalan ng pag-asa. Magpakita lamang araw-araw at magsanay ng iyong pagmumuni-muni sa loob ng ilang minuto. Sa lalong madaling panahon, magsisimula kang madama ang mga benepisyo ng pagpapatahimik ng iyong isip at paghanap ng panloob na kapayapaan. Tulad ng pagmumuni-muni, maraming mga tao ang kumukuha ng yoga upang maging isang mas nakaka-relax, maginhawang tao. Ang pinakamagandang bahagi ay ang yoga ay maaaring makumpleto sa anumang edad at antas ng fitness. Ito ay hindi mapagkumpetensya at maaari kang magtrabaho at umunlad sa iyong sariling bilis. Habang ang yoga ay maaaring maging pisikal, ang mga benepisyo ay higit pa sa pisikal na katawan. Ang yoga ay tiyak na nagpapalakas sa mga kalamnan at gulugod, na lumilikha ng flexibility at kadalian ng paggalaw. Sa kabilang banda, ang yoga ay isang malakas na pampababa ng stress na nagbabalanse sa koneksyon ng katawan-isip-espiritu. Ang mga kahabaan ay idinisenyo upang buksan ang katawan at pahabain ang gulugod. Bukod pa rito, tumutuon sila sa mga lugar na karaniwang masikip tulad ng liig, likod, balakang, binti at gulugod. At habang nag-uunat ka, sabay-sabay kang tumututok sa iyong ginagawa at tumutuon sa iyong paghinga. Kaya kung sa tingin mo ay wala kang sapat na oras upang magsanay ng yoga, makikita mo sa lalong madaling panahon ang kabaligtaran ay totoo kapag nagsimula kang madama ang mga benepisyo. Malalaman mong wala kang oras upang hindi magsanay ng yoga. Para kay Carlson, ito ay nagpapadama sa kanya na bata, masigla at malapit sa kanyang pamilya. Kita mo, sa halip na manood ng telebisyon ng magkasama, si Carlson ay mag-flip sa isang yoga video kasama ang kanyang 2 anak na babae at gumugugol ng ilang minuto sa pag-uunat ng magkasama. Chapter 7. Think of what your problems can teach you. Sa mundo ngayon, palagi tayong binobomba ng mga pang-araw-araw na stress na nagdudulot ng ilan sa mga pinakamalaking problema sa ating buhay. Habang ang mga problema ay dumating sa lahat ng hugis, sukat, at antas ng kabigatan, kung paano natin tinitingnan ang ating mga problema sa huli ay magpapasya kung gaano kalaki o kaunting stress ang pinapayagan natin sa ating buhay. Sa madaling salita, tinitingnan mo ba ang iyong mga problema bilang mga emergency o bilang mga potensyal na guro? Nakikita mo, kapag mas nahihirapan tayo sa ating mga problema at gusto nating mawala ito, lalo tayong lumalala. Sa kabilang banda, kung tatanggapin natin ang ating mga problema bilang hindi may iwasang bahagi ng buhay, maaari nating tingnan ang mga ito bilang mga potensyal na guro na sa huli ay nag-aalis ng malaking bigat sa ating mga balikat.
Halimbawa, mag-isip tungkol sa isang problema na matagal mo nang hinarap. Paano mo ito haharapin? Karamihan sa mga tao ay nakipaglaban dito, nasanay na sila sa pag-iisip, sinuri ito ng paulit-ulit, para lamang makita na hindi sila makakagawa ng solusyon. Saan patungo ang pag-iisip na ito? Mas stress pa. Gayunpaman, kung sinimulan mong lapitan ang iyong mga problema sa isang bagong pananaw, maaari mong simulan na yakapin ang mga ito. Isipin sa halip ang tungkol sa potensyal na aral na maaari mong matutunan mula sa iyong problema. Marahil ito ay nagtuturo sa iyo na maging mas maingat o mas matiyaga. Pagdating sa mga problema sa ating buhay, ang ating mga problema ay ang pinakamagandang lugar para sanayin na panatilihing bukas ang ating mga puso. Sa madaling salita, isipin ang iyong mga problema bilang isang potensyal na mapagkukunan ng paggising at pagkakataon. Marami sa ating mga problema ngayon ay nilikha ng ating mga sarili dahil tayo ay patuloy na nagpupumilit na gawing iba ang ating buhay kaysa sa dati. Sa halip, kailangan nating makahanap ng panloob na kapayapaan upang maunawaan at tanggapin ang mga hindi may iwasang kontradiksyon na dulot ng buhay sa atin. Sakit at kasiyahan, tagumpay at kabiguan, kagalakan at kalungkutan, pagsilang at pagkamatay. Sa pagtatapos ng araw, ang mga problema ay maaaring magturo sa atin na maging mapagpakumbaba at matyaga. Sa katunayan, ang tradisyon ng Budismo ay naniniwala na ang mga pakikibaka sa buhay ay napakahalaga para sa pag-unlad at kapayapaan na talagang hinihiling at ipinagdarasal nila ang mga ito. Nagdarasal sila, ipagkaloob na ako ay mabigyan ng angkop na mga paghihirap at pagdurusa sa paglalakbay na ito, upang ang aking puso ay tunay na magising at ang aking pagsasagawa ng pagpapalaya at pandaigdig na pakikiramay ay tunay na mapunan. Kapag napakadali ng buhay, mas kaunting mga pagkakataon para sa pag-unlad at kapayapaan. Kaya kahit na hindi ka dapat maghanap ng mga problema na magpipilit sa iyong lumago, marahil ay dapat mong simulan ang pagtanggap ng mga problema bilang hindi maiiwasan, natural, mahalagang bahagi ng buhay. Ang pagtanggap sa pilosopiyang ito ay ang susi sa pagsama sa agos at paghahanap ng panloob na kapayapaan. Kabanata 8, Panghuling Buod. Huwag pawisan ang maliliit na bagay. Sa pagtatapos ng araw, ikaw ang may kontrol sa iyong mga iniisip at nararamdaman. Kaya't kung naghahanap ka ng mas mapayapa, maginhawang buhay, oras na para ituon ang iyong pagtuon sa iyong mga iniisip. Maging naroroon at sanayin ang iyong pag-iisip na maging positibo, mabait, at mapagpakumbaba. Ang unang hakbang ay upang mapansin ang mga oras na nakakaramdam ka ng stress o nagsimulang sisihin ang iba para sa iyong mga problema. Susunod, kailangan mong baguhin ang iyong pananaw at tuklasin kung ano ang maaari mong matutunan mula sa taong iyon o sa problemang iyon. Pagkatapos, oras na upang isantabi ang iyong ego at iwasan ang mga maliliit na argumento kung saan kailangan mong maging tama o patunayan ang isang punto. Panghuli, humanap ng kagalakan sa pagpayag sa iba na maging tama at payagan silang ipahayag ang kanilang mga iniisip at opinyon ng walang kontradiksyon. Sa kabilang banda, kapag nakikipagtalo ka, pinagpapawisan ka sa maliliit na bagay. Kapag binibigyang diin mo ang mga pangyayari sa labas ng iyong kontrol, pinagpapawisan ka sa maliliit na bagay. Matutong mamuhay sa sandaling ito, tanggapin ang hindi maiiwasang paghihirap ng buhay, at tumuon sa mahalagang bagay sa buhay, pagmamahal, kabaitan at paglilingkod. Kapag binago mo ang iyong pananaw, magsisimula kang makaranas ng tunay na kaligayahan at matuklasan ang iyong panloob na kapayapaan. Maraming salamat po. Please pa-subscribe po sa ating channel.